Kumusta? Kumusta kayong lahat? Ako? Eto. Bagong umaga. Bagong laban na naman. Bumangon nga pala ako ng maaga ngayong araw na to. Alam mo na, French class day. Araw ng Martes, ikasampung araw ng Setyembre sa taong kasalukuyan. Ikaw, ano bang gagawin mo? Parehong lamig ang bumugad agad ngayong umagang to. Pero mas malamig ang katahimikan kapag hindi mo masabi ang laman ng puso at isipan mo. Dito nga sa Quebec, Canada, pakiramdam ko hindi lang snow ang bumabalot sa paligid, kundi mga salitang hindi ko pa kayang bigkasin sa Pranse. Doble combo ang dating ng mga letrang minsan ay parang tanikala. Yung tipong gusto mong sumagot sa klase pero pinangungunahan ka ng kaba. Naranasan mo rin ba yan? Yung tatanungin ka, bonjour, kumusta ba? Yung biglaan kang tatanungin, hindi ko alam kung sasagot pa ako ng sababyen o tatawa na lang ng mahina kasi baka mali. O kaya naman baka makalimot ako ng accent o ng tamang conjugation ng sentence. Tumatakbo rin sa isip ko na baka tanungin pa ako ng sunod-sunod at tuluyan na akong matunaw sa hiya at pagkalito. Alam mo, minsan nakakasar. Alam mo yung feeling na para sa iba ang dali-dali lang, pero para sa akin ang hirap-hirap. Sasabihin nila, aralin mo lang, pero hindi nila alam na kada letra ay may bigat sa akin. Kada pangungusap ay may lamat dahil hindi ito langwahe ng puso ko. Ito ay tagisan ng isip at dila ko. Yung tipong nag-aaral ka naman pero ang hirap ipasok sa isip mo. Pinipilit ko naman araw-araw kahit inaantok ako sa gabi. Binubuklat ko pa rin ang librong punong-puno ng verb at vocabulary. Kahit masakit sa ulo, pinipilit kong maging bahagi ng bansang ito. At alam kong hindi ako nag-iisa. Marami kami. Talagang marami kami. Kasi ang katotohanan, hindi lang naman tutungkol sa amin. Ito ay para sa pamilya naming umaasa. Sa mga pangarap namin minsang isinulat sa papel. Ngayon ay isinulat na sa hangin ng St. George, Quebec. Kahit di pa ako fluent sa French, pero fluent ako sa pagsusumikap. Tara, samahan niyo ako. Umpisahan na natin ang araw na to. Let's go. Alam niyo ba, ngayon dito sa Canada, pabago-bago ang patakaran. Ngunit hindi nagbabago ang pangarap ng marami. Ang mga kamitang PR, Permanent Resident. 3 letrang parang tundok sa dulo ng mahabang dasal. Pero alam nyo ba, habang lumalakad ako sa landas na yan, may tanong na unti-unting bumubulong sa loob ko. Ito ba ang tagumpay? O isa lang itong titulo na kailangang pagbayaran ng pagod, luha, ng katahimikan sa gitna ng kaguluhan at sistema ng Canada ngayon? Sa pabago-bago nilang rules, hindi ko pa man nararanasan ito. Pero tila ba ramdam ko ang haba ng proseso, ang hirap ng paghihintay, ang labang dala ng bawat email o update na walang kasiguraduhan. Basta marinyo, okay na, may pag-asa uli. Minsan mapapaisip ka na lang talaga ang PR ba ay pinto patungo sa kalayaan o isa lamang itong checkpoint sa isang sistema na hindi para sa lahat. Marami ang nagpupuyat, nagre-review center, gumagastos para sa IT, sa TEF, nagpapakabait sa trabaho, nag-iipon ng puntos, nagbabasa ng immigration update araw-araw. Pero ang malaking tanong, PR, permanent ka nga ba? O baka naman pansamantala ka lang napahinga sa gitna ng laban? At kung ang PR man ang pangalan ng tagumpay dito sa Canada, siyempre tatanggapin natin. Sino ba naman ang ayaw na ma-PR, diba? Pero lagi nitong tatandaan, hindi ito ang sukatan ng halaga ng bawat isa sa atin. Dahil kahit walang papel, may digdinilad tayong hindi kailanman mawawala. Lagi natin yung pakatandaan. Salamat nga pala sa panonood ng video ito. Hanggang sa muli.